Alam mo ba na may mga diver na nakakita sa ilalim ng Red Sea ng mga bagay na parang gulong ng karwahe, bakal na pira-piraso at mga butong mukhang pag-aari ng sinaunang sundalo? Hindi ito kwentong imbento. Hindi rin ito urban legend. Ito ay isang bagong underwater exploration. At naglabas pa sila ng footage na posibleng konektado ito sa isa sa pinakakilalang kwento sa Biblia, ang pagtawid ng mga Israelita at ang biglaang pagguho ng dagat na tumapos sa hukbo ni Paraon. At ang tanong ngayon, kung totoong may mga karwahe, gulong at mga buto ng sundalo sa ilalim ng dagat, ilang himala pa kaya sa Bible ang hindi lang kwento, kundi may mga tunay na ebidensya talaga na naghihintay lang madiskubre? Sa video na ito aalamin natin ang punot dulo nito. Totoo ba na may nakita sila at gaano ito katotoo? At yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Kamakailan lang, may grupo ng magagaling na divers ang sumisid sa dagat na ito. Hindi sila naghahanap ng ginto, hindi rin sila naghahabol ng kasikatan. Ang hinahanting nila ay isang misteryong halos 3,000 taon nang nakatago. At ang pinaka-guidance nila, hindi mapa, hindi alamat, kundi ang Book of Exodus, ang kwento ni Moses, ang paghiwalay ng dagat at ang hukbo ni Pharaoh na nalunod nang nagbalik ang alon. Alam na natin ang kwento. Pero sa loob ng maraming siglo, sinasabi ng iba na kwento lang ito, metapora, alamat o simpleng aral sa pananampalataya lang. Pero nagkamali sila dito. A secret mission, tahimik lang nagsimula ang misyon. Walang balita sa TV, walang press release, walang kahit anong announcement. Hating gabi sa dulo ng Nueva Beach sa Gulf of Aqaba, bandang late 2024, may grupong dahan-dahang lumusong sa tubig habang sumisikat ang araw. Pero hindi ito ordinaryong grupo ng divers. Kasama roon ang dating Navy SEALs, mga elite na sundalong sinasanay para sa pinakamapanganib na operasyon, mga marine engineer, experts sa mga makina at istrukturang ginagamit sa dagat at mga underwater archaeology consultant, mga espesyalistang nag-aaral ng mga sinaunang bagay na nakabaon sa ilalim ng dagat. At ang misyon nila, planado na parang isang military operation. Alamin kung totoo ba o katang-isip lang ang isa sa pinakamatagal ng pinagtatalunang kwento sa kasaysayan. Bitbit nila ang pinakamodernong gamit, high-resolution sonar imaging, isang uri ng scanner na gumagamit ng sound waves para makita ang nasa ilalim ng dagat. AI-assisted deep-sea drones, maliliit na underwater robot na kayang umabot sa malalim na bahagi ng dagat. At multispectrum sediment scanners, mga makinaryang kayang tumingin sa ilalim ng buhangin at bato. Hindi lang sila naghahanap ng hugis. Hinahanap nila ang pattern, ang anomalies at ang posibleng bakas ng digmaan na nilamon na ng dagat. Pero bago pa sila makalubog sa tubig, binumba na agad ng problema ang misyon. Ilang bansa ang nagbigay ng matitinding babala. May nagsabing delikado, may nagsabing illegal, may nagsabing baka masira ang lugar na mahalaga sa kultura at kasaysayan. Maging ang ilang universidad, tinawag ang misyon na pseudoscience o gawa-gawang siyensya na raw. Mula Egypt hanggang Israel, may mga opisyal na nagpayo sa team na huwag tumuloy. May nabanggit pa raw na sensitive diplomatic concerns. Pero kahit maraming tumutol, may puwersang nagtulak sa misyon para ituloy. At ang puwersang iyon ay pananampalataya at pondo. Tahimik na pumasok ang ilang mayayamang private backers. Hindi sila investors para kumita. Hindi sila naghahabol ng pangalan. Sila ay mga naniniwala at kumbinsido na may mas malalim na dahilan ang misyon. Kaya ipinanganak ang expedition sa bulong-bulungan, sa lihim at sa ilalim ng radar. Pero gaya ng lahat ng sekreto, hindi ito nagtagal na nanahimik. Isang litrato ang nalik online. Makikita ang team na nag-a-assemble ng mga submersible, mga mini submarine na pangsaliksik na may nakasulat na misteryosong Hebrew phrases. At parang apoy, kumalat ito sa internet. Back to where the Pharaoh fell. Iyon ang caption ng isang nag-viral na post. Sa loob ng ilang araw, sumabog ang mga debate sa forums, prophecy websites at YouTube conspiracy channels. Maraming nagtanong, may magpapatunay na ba sa wakas na ang Book of Exodus ay hindi lang kwento? Hindi pa alam ng mundo. Pero may isang bagay sa kailaliman ng dagat ang malapit ng gumalaw. The Exodus,
Para maintindihan kung gaano kabigat ang maaaring nadiskubre ng mga diver, kailangan nating bumalik hindi lang sa year 2024, kundi sa pinakasimula ng kwento, ang Exodus. Ito ang panahon kung kailan si Moses, na may hawak lang na tungkod at utos mula sa Diyos, ay pinamunuan ng libu-libong Israelita para makatakas mula sa pagkaalipin sa Egypt. Ayon sa Hebrew Bible, tumakas sila sa ilang hanggang makarating sa gilid ng Red Sea. At doon sila naipit, dagat sa harap nila, at ang hukbo ni Pharaoh papalapit mula sa likod. Wala silang takas, wala nang pag-asa. Pero ayon sa kasulatan, nangyari ang isang milagro, nahati ang tubig at naglakad ang mga Israelita sa gitna ng dagat sa tuyong lupa. Ito ang nakasulat sa Exodus chapter 14 verses 21 to 22. Habang hinahabol sila ng mga chariot ni Pharaoh, mga karwaheng pandigma noong sinaunang panahon, bumalik ang dagat at tinabunan ng buong hukbo. Ang pangyayaring ito ay pundasyon ng tatlo sa pinakamalalaking relihiyon sa mundo, Judaism, Christianity at Islam. Isang kwento ng paglaya, paghuhusga at direktang pagkilos ng Diyos. Pero sa loob ng napakaraming henerasyon, iisa ang tanong ng mga nagdududa, nasaan ang ebidensya? The evidence. Matagal nang hinahanap ng mga archaeologists ang ebidensya. Sinuyod nila ang buong Sinai Peninsula, isang malawak na lupain sa pagitan ng Egypt at Israel. Pero wala silang nakita. Walang bakas ng Hebrew camps, walang kagamitan, at lalo na, walang chariot. Dahil dito may ilang scholars na nagmungkahi ng bagong ideya. Baka raw mali ang salin ng Red Sea. Baka ang tinutukoy sa lumang teksto ay Sea of Reeds, isang mababaw na bahagi ng tubig na halos hanggang bewang lang ang lalim. May iba namang nagsabi na baka sa Gulf of Suez nangyari ang pagtawid. Pero kahit anong teorya ang ilatag nila, hindi talaga tumutugma sa laki at himalang inilarawan sa Biblia. Hanggang may lumitaw na kakaibang lokasyon, ang Gulf of Aqaba, malapit sa modernong lungsod ng Nuweiba. At ang teoryang ito, hindi nanggaling sa mga universidad, kundi sa mga explorer, Bible researchers at mapa analyst. At ang nakita nila, nakakagulat. Sa ilalim ng dagat, may natuklasan silang parang natural na tulay na nagdurugtong sa baybayin ng Egypt papuntang Arabia. Malapad ito, pantay at sapat ang espasyo para tawirin ng libu-libong tao, mga lalaki, babae, bata at pati mga hayop. Nasa mismong ilalim ito ng tubig, sa lugar kung saan maaaring nakahimlay ang mga sinaunang mandirigma. Kaya lumitaw ang tanong, ito na ba ang tunay na lugar ng pagtawid? Totoo ba ang himala at hindi lang simbolo o kwento? Matagal nang kinukutya ang teoryang ito, pinagtatawanan, hindi pinapansin. Pero biglang nagbago ang lahat nang pumasok ang year 2024. Ang bagong grupo ng divers na dala ang pinakabagong sonar, AI drones at deep sea scanners ay papunta direkta sa coordinates na matagal nang pinaniniwala ang nagtatago ng isang lihim na mahigit 3,000 taon nang nakabaon sa ilalim ng dagat. At doon magsisimula ang kwentong binago ang pananaw ng marami. Ron Wyatt, ang taong hindi pinaniwalaan pero hindi rin natahimik. Bago pa nagkaroon ng sonar scanner, AI drone at high-tech na gamit, may isang taong nauna nang nagtangkang alamin ang sikreto ng Red Sea. Hindi siya scientist, hindi siya historian, at hindi rin archaeological expert. Ang pangalan niya, Ron Wyatt. Isang tahimik na nurse anesthetist siya mula Tennessee. Isang taong ang sandata lang ay ang Biblia, isang kompas, at matinding paniniwalang may dapat siyang makita sa gitna ng disyerto at dagat ng Middle East. Para sa maraming akademiko, isa lang daw siyang enthusiast o taong naghahanap ng kayamanan. Pero para sa libu-libong naniniwala sa kanya, siya ang unang nagkaroon ng lakas ng loob na literal sundan ng kwento ng Exodus. Noong 1978, lumusong si Wyatt sa tubig ng Red Sea sa kauna-unahang pagkakataon. At ang mga nakita raw niya sa ilalim ng dagat, iyon ang nag-umpisa ng pinakamalaking debate tungkol sa Exodus sa modernong panahon. Ayon sa kanya, may mga korales na nakabalot sa tila perpektong bilog na mga hugis. Mga istrukturang may hugis gulong. Hindi lang isa, kundi ilang piraso pa. May 4-spoked wheels, 6-spoked wheels, at pati 8-spoked wheels. Ang spoked wheel ay uri ng gulong na may mga nakausling bakal o kahoy na parang pafan. May nakita rin daw siyang mga bagay na parang axle, pati mga buto ng tao at kabayo. Parang frozen battlefield daw ang lugar. Isang sinaunang labanan na tinabunan ng asin at dagat sa loob ng libu-libong taon. Pero hindi ito agad tinanggap ng lahat. Wala siyang ginawang academic paper. Walang peer review. Ang meron lang,
Ilang blurred underwater photos, personal notes at mga video na parang kuha sa luma at nanginginig na kamera. Kaya mabilis siyang tinawanan ng mga eksperto. Sabi ng ilang archaeologists, kayang gayahin ng koral ang halos kahit anong hugis. At kung naniniwala kang may gulong sa ilalim, malamang iyon nga ang makikita mo. Dagdag pa rito, ilang gobyerno ang hindi nagbigay ng permit para kunin o siyasatin ng mas malapitan ang mga nakita niya. Kaya nanatiling misteryo ang lahat. At kahit ganoon, hindi tumigil ang kwento. Para sa bawat isang hindi naniniwala, may 10 namang humanga at na-inspire. Kumalat ang kwento niya sa mga churches, prophecy books at religious documentaries. Para sa kanila, hindi siya adventurer, kundi parang isang saksi, isang taong tinawag para magbigay boses sa isang himalang nakalubog sa dagat. Lumipas ang mga dekada at may mga sumunod sa yapak niya. Mga independent researcher, pastors at divers na may dalang GoPro at dasal. Tuwing babalik sila mula sa Gulf of Aqaba, may dala silang bagong tanong at bagong pag-asa. Marahil hindi nahanap ni Wyatt ang buong katotohanan, pero baka naman may nakita talaga siya. The Coral-Covered Mystery. Bakit nga ba walang patunay sa mga nakita raw ni Ron Wyatt? Bakit walang napunta sa museo? At bakit hanggang ngayon wala pa ring matibay na ebidensyang ipinapakita? Ayon kay Wyatt, simple lang ang dahilan. May halong siyensya at may halong espiritual na misteryo. Una, ang coral. Ang Red Sea ay puno ng buhay. Mga coral reef na mabilis tumubo at yumayakap sa kahit anong bagay na nakalubog. Kapag may bakal o kahoy na lumubog dito ng daan-daang taon, tinatakpan niyon ng coral hanggang maging parang bato. Sa madaling salita, nabubura ang totoong materyales at ang natitira na lang ay parang kaliskis ng dating hugis. Kapag sinubukan mo itong galawin, naaagnas, parang multo ng isang gulong. Buo lang dahil hindi pa nasasagi. Ikalawa, ang batas. Ang Egypt ay isa sa pinakamahigpit na bansa pagdating sa kanilang historical artifacts. Kahit pinaghihinala ang artifact lang, lalo na kung nasa ilalim ng dagat, bawal galawin ng walang napakaraming permit at solidong ebidensya. Ilang beses daw nag-apply si Wyatt at ilang beses din siyang tinanggihan. Ikatlo, ang Golden Wheel. Ito ang pinaka-controversial sa lahat ng kwento niya. Sabi ni Wyatt, may nakita raw siyang gulong na kulay ginto. Nakatayo pa mismo sa ilalim ng dagat. Inireport daw niya ito sa autoridad at may kumuha raw nito. At pagkatapos noon, wala na. Walang picture, walang ulat, walang anumang kumpirmasyon. Tahimik ang lahat. Para sa mga kritiko, imbento lang ito. Convenient na kwento. Para sa mga naniniwala, sadyang itinatago. Hindi raw ito katang-isip, sinikil lang ang katotohanan. Pero anuman ang totoo, isang bagay ang hindi matatanggi. Si Ron Wyatt ang nagpasimula ng apoy na hindi na namatay. Sa loob ng maraming dekada, paulit-ulit itong pinag-uusapan. Sa maliliit na Bible study, sa church basement, sa mga dokumentaryo na halos lihim ang pagpapalabas. May nakita ka na ba tungkol sa chariot wheel sa Red Sea? Paano kung totoo nga? At ngayon, makalipas ang maraming taon, may panibagong team ng divers ang bumalik sa eksaktong coordinates na ibinigay ni Wyatt gamit ang mga modernong gamit na hindi niya kailanman nagamit. At ang nakita nila, maaari nitong patunayan si Wyatt o tuluyan ng guluhin ng buong kwento niya. The modern day discovery, ang makabagong pagtuklas. Hindi inasahan ng dive team noong 2024 ang bubungad sa kanila. Sa simula, tahimik ang ilalim ng dagat. Gumalaw ang sonar. Isang high-tech na device na nagsascan ng seabed gamit ang sound waves. Pero puro patag na lupa, ilang coral garden at ilang rock formations lang ang lumilitaw. Pero unti-unti, may pattern na lumitaw. Hindi sa ibabaw, hindi sa anyo ng mga bato, kundi sa hugis. May paulit-ulit na bilog. May mga hugis na parang gulong. May mga connector na parang axle, bahagi ng sasakyan na nagdudugtong sa mga gulong. At habang mas lumalalim ang mga deep sea drone, mas dumarami ang kakaibang hugis hanggang sa may nakita silang bagay na wala sa plano. Isang kislap, isang golden flash na natabunan ng manipis na buhangin. Metallic, mahina ang ningning, mukhang luma at kinain ng panahon. Pero malinaw na hindi ito bahagi ng coral reef. Bumaba ang mga divers, dala ang kameras. At ang na-record nila, nagpatindig ng balahibo sa mga nasa control room. May mga piraso ng chariot, may mga spokes o kahoy na pinagtatagusan ng gulong, wasak at bulok pero malinaw sa hugis dahil binalutan ng koral. May mga bronze-like fittings pati mga buto na parang human femur, butong hita ng tao at equine jawbone, panga ng kabayo. Pero ang mas nakakagulat, ang ayos ng lahat. Hindi kalat,
Hindi parang nahulog lang kung saan-saan. Parang isang sandali na nahinto, isang eksena ng pagkawasak na nagyelo sa ilalim ng dagat. Isang diver ang nagsabi, para itong tumbang nasa tubig. Isa pa, parang libingan ng mga mandirigma. Ang mga piraso ng katawan at chariot ay nakaharap sa iisang direksyon, parang sabay-sabay na tumatakbo o sumusugod. May mga bahagi ng wooden axle na biglang naputol, mga spokes na napilas, at mga buto na parang tinapon ng napakalakas na puwersa. Doon nagtanong ang team, ito ba ay labanan noong sinaunang panahon? O ito ba ang pagkawasak ng isang hukbo na tinamaan hindi ng espada, kundi ng divine force? Ayaw magbitaw ng statement ang mga siyentipiko. Pero ang hugis ay hindi nagsisinungaling. Ang lugar na ito, tugma sa sinasabi ng scripture, at ang natuklasan nila, malakas magsalita kahit walang isang salitang binibitawan. Public shock and suppression. Hindi nagtagal ang sikreto. Ilang linggo lang matapos ang pagsisid, nagsimulang kumalat online ang maiikling, malabo at putol-putol na video, mga kuhang nagpapakita ng parang gulong na nababalutan ng koral, mga freeze frame mula sa diver cams, at mga boses na halatang nanginginig sa tuwa at hindi makapaniwala sa nakikita. Sa simula, lumabas lang ito sa maliliit na prophecy forums, pero sumunod agad ang TikTok, pagkatapos YouTube, at doon na talaga sumabog ang lahat. Nagngit-ngit ang internet, milyon-milyong tao ang nanood. Puno ng mga komentong nagbabanggit ng mga talata mula sa Exodus. Naglabasa ng iba't ibang teorya mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito na ba ang ebidensyang hinihintay ng marami? Naglabas na ba ng patunay ang dagat na pula tungkol sa nakalipas na himala? May isa pang nagkomento, hindi lang ito archaeology. Ito ay paghuhukom na nanigas na parang bato. Nagkandara pa ang mga news outlet. Yung iba, maingat na tinawag itong posibleng archaeological anomaly. Yung iba naman tinawanan lang. Maging mga late night show hosts may patawa rin. Ayon kay Greg Gutfeld, gusto ko nang i-refund yung history textbook ko. Pero ilang araw lang ang lumipas. Nagsimula nang maglaho ang mga video. May biglang na-delete, may accounts na nasuspend, may buong thread na naglaho sa mga forum ng isang iglap. May nagsabing copyright daw. May iba namang nagsabing national security issue. Pero para sa karamihan, isa lang ang pakiramdam. May nagtatago ng katotohanan. Kaya lalo pang nagliyab ang mga teorya. Cover up daw ng ilang akademikong grupo. Media blackout daw mula sa mga makapangyarihang gobyerno. O simpleng takot lang na kumalat ang ebidensyang hindi pa raw napapatunayan. Pero ang nakakatawa, habang mas sinusubukan itong itago, mas lalo naman itong pinag-uusapan. Bumalik ang mga tao sa lumang footage ni Ron Wyatt. Ang mga grainy na video niya noon, ngayon ay pinag-aaralan na parang bagong ebidensya. Sa mga university halls, nagbalik ang debate. Yung mga professor na dating tumatawa sa ideya, ngayon ay napipilitang tingnan itong muli, kahit mabigat sa loob nila. At mula roon kumalat ulit ang apoy. Sa mga simbahan sa iba't ibang bansa, muling nabuhay ang usapan tungkol sa Exodus. May mga pastor na biglang nag-preach tungkol dito ng may bago at masidhing pananalig. May mga documentary na inanunsyo na parang bigla na lang sumulpot. Para sa marami, hindi na ito basta kwento lang. Para sa kanila, isa itong paghahayag, isang bagay na nagmulat sa mundo. The Return of Biblical Archaeology. Kapag tiningnan mo ng mas malawak ang kwento, mapapansin mong hindi lang ito tungkol sa Red Sea. May mas malaking galaw na nangyayari sa buong mundo. Isang galaw na tahimik na nagsimula ilang taon na ang nakaraan. Sa mga gilid ng Mount Ararat, ang bundok na matagal nang pinag-uusapan bilang posibleng pahingahan ng Noah's Ark, hanggang sa mababangis na disyerto malapit sa Mount Sinai, may isang kakaibang muling pagkabuhay na unti-unting bumabalik, ang biblical archaeology o ang paghahanap ng pisikal na ebidensya mula sa mga kwento ng Biblia. Matagal itong tinawag na haka-haka. Marami ang nagsabing hindi ito scientific, hindi daw ito seryoso. Pero ngayon ibang-iba na ang laban. Dahil ang teknolohiya ngayon, halos kayang sumilip sa mga lugar na dati imposible. May drones na kayang imap ang mga bundok at lambak na hindi kayang lakarin ng tao. Drones, mga unmanned aircraft na kontrolado mula sa malayo. May AI na kayang mag-analisa ng libu-libong lumang dokumento para maghanap ng mga clue. AI, Artificial Intelligence, teknolohiyang ginagawang matalino ang mga computer para mag-analisa ng datos. May LIDAR na nakakakita sa ilalim ng makakapal na gubat. LIDAR, isang laser scanning system na kayang tumagos sa sanga at dahon para makita ang lupa sa ilalim.
at may high-resolution sonar na nakakasilip sa ilalim ng dagat na parang flashlight na tumatagos sa tubig. Sonar teknolohiya na gamit ang tunog para makagawa ng mapa ng ilalim ng dagat. Sa kombinasyon ng lahat ng ito, kasama pa ang satellite images at digital 3D modeling, may mga bagong nakikita na hindi na maipaliwanag ng mga lumang textbook. At hindi lang ito tungkol sa mga chariot. Lumalakas ulit ang mga bulong tungkol sa Ark of the Covenant. Ang banal na kaban na ayon sa tradisyon ay dinala sa isang sikretong silid sa Ethiopia. Ark of the Covenant, sagradong kahon sa lumang tipan na naglalaman ng 10 Commandments. Sa Dead Sea Scrolls may lumalabas pang bagong fragments na kumukontra sa mga luma ng timeline ng history. Dead Sea Scrolls, pinakamatandang manuscripts ng Old Testament na natuklasan sa Israel. Sa paligid naman ng sinaunang Jericho, may mga bakas ng biglaang gumuho na pader, hindi dahil sa ulan, hindi dahil sa panahon, kundi parang dahil sa isang malakas at sabay-sabay na puwersa. Hindi dahil hindi ito nakita noon, kundi dahil ngayon lang tayo natutong tumingin ng walang takot at may gamit ng teknolohiya para makita ang mga bagay na matagal nang nakatago. At higit pa doon, hindi na puro scholars at doktor ng history ang gumagalaw ngayon, kundi mga believers, explorers, technician, at ordinaryong tao na may extra curiosity. Mga taong nagtatanong, paano kung hindi lang metaphor ang mga kwento sa Biblia? Paano kung totoong nangyari talaga? Unti-unti, nagiging malinaw ang isang bagay. Hindi pala ganoon kalaki ang pagitan ng faith at science gaya ng akala natin. Dahil ang katotohanan, saan man ito manggaling, hindi niya kailangan ng permiso para lumabas. What else lies beneath? Ngayon parang nasa isang malaking sangandaan ng buong mundo. Kung totoo ang nadiskubre, kung yung mga hugis na natatakpan ng koral ay talagang ang mga iniisip nating nakita, isang tanong ang bumabalik at paulit-ulit na sumisigaw. Ano pa ang nakatago sa ilalim ng dagat, disyerto at bundok na hindi pa natin nadidiskubre? Pwede bang ang mga himalang binabasa natin sa Biblia ay hindi lang matalinghagang kwento, kundi totoong bahagi ng kasaysayan? Paano kung ang mga salot na tumama sa Egypt ay may tunay na pinagmulan? Paano kung ang mana sa ilang ay hindi haka-haka? At paano kung ang araw na tumigil sa Jericho ay hindi lang figurative, kundi may siyentipikong paliwanag? Maraming taon, ipininta ang science at faith na magkalaban. Parang lagi silang naghihilahang palayo sa isa't isa. Pero paano kung hindi sila magkaaway? Paano kung pareho lang silang lente, pero magkaiba ang anggulo ng pagtingin sa iisang katotohanan? Maaaring hindi kailanman mailagay ang mga chariot wheels sa loob ng museo. Baka magpulbos na sila bago pa mahawakan. Pero hindi ibig sabihin nun na wala silang halaga. Sa katunayan, mas lalo silang nagiging sagrado. Dahil may mga bagay sa mundo na hindi kailangan hawakan ng kamay para maging totoo. May mga bagay na hinahawakan ng isip, ng pananampalataya at ng pagkamangha. Hindi ito simpleng archaeology lang. Ito ay tungkol sa kung paano natin tinitingnan ang nakaraan at ang sarili natin. Sa dulo, mas malaki pa ang kwento kaysa alat ng dagat at tibay ng koral. Ito ay prophecy. Ito ay alaala. Ito ang pagsasalubong ng sinaunang kasulatan at modernong teknolohiya. At kung totoong nakahimlay nga sa ilalim ng Red Sea ang mga gulong ni Pharaoh, hindi lang ito dagdag pahina sa history book. Isa itong malakas na bulong mula sa nakaraan na para bang sinasabing ang isinulat noon maaaring totoong nangyari. Kaya bago tayo magtapos, ito ang tanong. Kung may katotohanan ng Red Sea, gaano karami pang himala ang maaaring totoo? Totoo ba ang burning bush? Talagang bumagsak ba ang apoy sa Mount Carmel at may higanting talagang napatumba ng isang bato? Tahimik ang kasaysayan, pero may ibinubulong ito. Ang tanong, handa ba tayong makinig? Ilagay ang iniisip mo, ang tanong mo, ang hinala mo, ang pagkabighani mo sa comment section. At tandaan mo, ang nakaraan ay hindi patay. Hindi rin ito nakalibing. Naghihintay lang itong muling matuklasan.